Okay, class. So, we're done na for the register account. So, this is our code for the register account. By the way, meron tayong nilagay na code kanina dito, yung chine-check kung empty siya. Pwede nyo yung ipagpatuloy. Okay? So, pagpatuloy nyo yun para mas maganda. Okay, ngayon naman is tingnan natin, gamitin natin yung code kung i-search kung na-exist yung username natin. So, anong gusto nyo? Gawa tayo ng bagong form? Okay? Or isang form na lang. Sige. So, for tutorial purposes lang, I'll just use the same form. Then, mag-a-add lang ako ng button para sa search to check if na-exist siya. Like, for example, naka-create na kayo ng account. So, pag na-create yung account, pwede na siyang mag-login. So, kung pwede siyang mag-login, check natin kung sa register account, so login. So, yung code natin sa login, actually, nasa loob niyan is yung search. Kasi, search muna niya kung ano yung nasa loob, kung yung user ID na ipinasok mo, username and password na ipinasok mo is tama. Then, makaka-login ka kung tama, kung na-exist siya. Pero kung hindi ka makaka-login. Okay? So, ayan, login. So, variable name natin, txt login. Ayan. Okay. So, double click natin para sa code. Madadirect tayo dito sa action perform. Okay. So, ngayon, first is we are going to check if these fields are not empty. This one, yung mga text field na to is not empty. So, ngayon, what we're going to do is, I will declare first ng string. Okay, like nito, I'm going to copy-paste na lang. Okay. So, sila yung hahawak ng values. Yung variables na hawak ng values. Kung gusto nyo mag-direct class, okay rin naman. Okay, so check natin. If user ID, diba? Okay. So, if you name that get text, you name that get text, right? You name, txt you name pala. If txt you name that get text that equals empty, start and may JOption pane. May message tayo nalabas. JOption pane that show message null please do not leave the field empty. So, gawin natin gamit tayo ng and. Ay, hubyaon hi ma'am. Pag if. So, copy-paste na lang natin. Okay. Diba, na-remember niyo yung logical and logical or. Txt uname, txt p-word, txt kasi yung CMBU type hindi naman siya ma-empty si user ID lang, user ID that txt uid that get text that equals empty. Ito yung message natin. So, anong error? Basahin natin. Close parenthesis. So,
Baka nawala yung partner niya. Partner, ito naman. Ayan, ito yung partner niya. So, actually, pwede itong tanggalin. Ayan. Ayan. Minsan kasi pag nawawala yung partner, naloloka siya. So, tingnan natin na. Yan lang muna yung code natin. So, pag i-run file natin, tapos, nagsisearch tayo. Okay. Pag nagsisearch tayo, try natin mag-search ng 1. Tapos yung iba, naging empty siya. Pag mag-login tayo, anong lalabas? Dapat, okay, sorry, hindi and yung gagamitin natin, or. Kasi kapag and, dapat true lahat. So, or na lang. Or. Sige, run again. Okay. Ayan. So, for example, nag-empty si user ID, tapos nag-search tayo. Anong lalabas? Dapat may message na lalabas. Bakit walang lumalabas? Si ma'am, where's your patience? So, if txt_name.getText that equals empty, or txt.getText equals empty, G option pane. Ay, okay, sorry. Kasi hindi tama yung nilagyan natin ng code. Kaya pala hindi siya gumagana. Okay, dapat dito sa login, double click login. Yan. Yan. Okay, try natin pag-run ulit. So, kinat ko lang yun ha, tapos paste. So, try natin ulit. So, for example, naka-input tayo ng user ID pero hindi natin na-input yung username password. Pag-click natin ng login, please do not leave the field empty. Okay? So, ayun. May empty siya. So, okay na siya. Na-pop up na yung message. Ngayon naman, punta na tayo sa search. Okay. So, kung yun may empty, yun yung mangyayari. Pero kung hindi, may laman lahat, ito na yung mangyayari. I-declare natin, gagamitin na natin si user ID equals integer. Again, in integer, kinonvert natin into integer kasi nga, integer dot parseInt. Kasi nga, si data type ni user ID is a number. Kasi nga, user ID siya. So, kinonvert natin siya. So, nasaan yun? So, kopihin na lang natin para hindi matagal. Ayan na pala, sorry. Nandiyan na pala, na-convert na pala siya. So, kinonvert na natin, meron nang maghahawak ng value. So, ngayon, pasok na natin yung query. So, yung query natin is string query login. So, again, ito si query login. Ikaw bahala kung ano ipapangalan mo dyan sa query mo. So, string query login. So, for the search, select na syntax yung gamitin natin. Select asterisk, meaning all, from kung anong pangalan ng table natin. So, maalala natin, ang pangalan ng table natin is user info. Tama ba? Ayan. Okay, so see, ito yung table natin, user info, tas ito yung field natin. Okay, ngayon, balik tayo, user info, select asterisk from user info. Ito yung natin ito yung condition natin, where user ID or user ID, sorry, makalimutin na talaga ako, user ID, tama, capital ID, equals double quote user ID. Okay? Tapos, semicolon. Don't forget the plus symbol. Okay? So, again, ito siya, the name of the table. This one is the name of the field, kung saan ito yung primary key. Ito is the variable name na mahawak kay txtuid. Okay? Then, after that, for the SQL code natin,